Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inuhulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat tubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at tinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat, ngunit hindi napunit ang lambat. Kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay o Octave of Easter. At pagpapatuloy tayo sa ating pong pakikinig at pagninilay sa pagpapakita at pagpapakilala ni Kristo sa kanyang mga alagad matapos na siya ay muling mabuhay. Sabi po dito, kung babalikan po natin kahapon, nagpakita si Jesus sa lahat. Nung habang ang mga alagad ay nasa isang silid, siya ay lumitaw at binigay ang kapayapaan. Pero ngayon, ang sabi dito, ang mga alagad sa pangunguna ni Simon Pedro ay, ang sabi niya, "Mangingisda ako." Pwede natin tingnan sa aspeto na pag sinabing mangingisda ako, ito ay pagpapakilala niya ng kanyang sarili. Mangingisda ako. Nakukuha niya po ba? Pwede rin naman pag sinabing mangingisda ako, ibig sabihin, ito yung kanyang trabaho. Ito yung kanyang gawain. Isang salita, pero may dalawang pwedeng pagpapakilala. Nagpapakilala kung sino siya
At alam natin nang matagpuan siya ni Jesus, siya ay mangingisda. At tinawag siya ni Jesus noon, no, na sabihin, mula ngayon, hindi na isda, ikaw ay magiging mamalakaya ng mga tao. Pero ngayon, so inalis siya doon sa kanyang trabaho na pagiging mangingisda. Nakukuha pa po ba? Okay. Kaya, ito, nagbalik si Jesus, nagpakita, nakilala ulit para ipaalala sa atin, no, na kapag naranasan mo na ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang kadalasan nating ginagawa? Na para dito kasi yung paanyaya, hindi ka na dapat bumalik sa dati. Iba ka na. Kaya nga ang tawag sa atin, Easter people. Di ba? Dahil mayroong binibilin sa Jesus at sa kalaunan na narinig natin sa unang pagbasa, buong katapangan ng ipinapahayag ni Pedro ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo kahit na sila ay kini-question na. Yung Pedro na dating natakot, yung Pedro na dating hindi makapagsalita dahil nga mangingisda lang siya, pero ngayon ay buong tapang na pinaninindigan ang pananampalataya. So, tayo po ba ang hamon sa atin? Nagagawa ba natin na may magbago at baguhin una ang dati nating pamumuhay at kung sino tayo? O pinaninindigan pa rin natin, ay, makasalanan ako, hindi na ako magbabago. O kaya naman, no, gaya nga ng nangyayari ngayon sa paligid natin, no, itong, biro mo, biglang bulusok ang pagtaas ng gasolina, tapos ngayon unti-unti ang baba. Hindi ko talaga maintindihan, no? Kaya kailangan talaga natin ng iba yung pagdarasal para sa mga nagkukuntsabahan na ito na siyang nagiging pahirap sa ating bayan, na sana maranasan nila ang pagkabuhay ni Kristo. Hindi na pwedeng bumalik sa dati. Yung pagnanakaw, kasi hindi ka po alam, no? Talagang ang hirap isipin. Hindi pa nga nakakabili, hindi pa nga nakakasulong, nakakadaan dyan sa daanan ng langis, tapos biglang roll back. Hindi pa nga nakakabili, may rollback na. Nagigera, tumaas. Hindi pa rin nakakabili yan. Stock pa rin ang ginagamit. Pero maraming, ewan ko, yung pag-iisip na paano sila makakapagnakaw sa panahon ng krisis. Kasi ganun tayo. Wala tayong ibang salitang pwedeng gawin o mapipili, kundi pagnanakaw pa rin ang inaatupag. Holy Week nga, nagnanakaw eh. Hindi ko po alam, no? Pero gano'n eh. Pero madali rin namang magturo sino sila. Pero tayo din naman, no? Maganda kasi na tayo mismo, huwag na tayong bumalik sa dating gawi, sa dating paraan ng ating pamumuhay. Kung naranasan natin, nakilala natin si Kristo at makikilala naman natin si Kristo sa mga salita, no, na ating pong ipinapahayag. Yun nga lang po, pakinggan natin si Kristo. Kasi kung pakikinggan natin siya at susundin natin yung kanyang sinasabing, giginhawa ang buhay natin. Kaya nga, no, panghuli na lang, sabi ni Kristo, may huli ba kayo? Kasi yun yung paraan nila. Nang sabihin niya, ihulog niyo sa kabila, halos lumubog sa dami ng biyaya ang kanilang bangka. Amen?
Kristo.